Magandang gabi ulit sa inyo, magandang hapon, magandang araw, magandang tanghali, agahan, almusal, tanghalian, hapunan, merienda at midnight snack. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. Kung wala pa po kayong party list, wag po natin kakalimutan ng ating in particular party list, ang ating ABP party list, ang bumbero ng Pilipinas 134 sa balota. Yan po ang makakasama natin sa mga pagtulong sa inyo, sa mga pag-provide sa ating mga nangangailangan. Kaya po ipanalo natin ang ABP para matupad po natin ang pagtupad sa mga taong nangangailangan. Huwag po natin kalimutan ng mga ABP, ang bombero po. Ang kailangan natin, alam nyo na yan, paulit-ulit na tayo, alam nyo na yan, sa sunog, lindol, kalamidad, storm, cyclone, Wolverine, Professor X, and Colossus. Kaya ano pang iniintay natin, huwag nyo pong kalimutan palagi, ABP Party List 134 sa balota! Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. At syempre, hindi natin makakalimutan, ano pa ba? Syempre, heto na po, pumasok po si Abalos. Ayan po, si Abalos po, nakapasok po sa 7 to 10. Sana po magtuloy-tuloy pa, tulungan po natin ang ating Senador Abalos. Pumasok na siya sa 7 to 10. Huwag natin kalimutan si Benhur Abalos. Si Benhur Abalos lang po ang nakauli sa anak ng Diyos. Ayan, kitang-kita nyo, nasa screen. Si Benhur Abalos ang nakauli sa Queen of Pogo. Kaya ano pang iniintay nyo? Huwag ka na mag-isip pa, Benhur Abalos. Teka lang, teka lang. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago? The fake news yan, tinawag sa kongreso, nagtago sa lugar. Mga batang babae ang pinagsamantalahan mo, kaya kahit makapangyarihan at napakayaman mo pa, mananagot ka. Ayan na, sinasabi ko sa'yo kay Buloy, tapos ka. Kapag babae ang pinagsamantalahan mo, mananagot kang pastor kang hayop ka. Patay na, nagalit na. Ulitin natin ha. Yung medyo malinaw ha. Ayan ha, galit na si Abalos sa mga manyakis, mga Duterte, mga Kibuloy. Mga batang babae ang pinagsamantalahan mo, kaya kahit makapangyarihan at napakayaman mo pa, mananagot ka sa batas. Sex trafficker ka? Rapist ka? Lalabanan ka ni Abalos. Oh, patay ka, sex trafficker ka, namiminger ka, lalabanan ka ni Abalos. Yari ka ngayon, Abalos yan, boy. Ng kriminal, si Abalos yan. Gawa, hindi salita. Mga batang musmos ang binibiktima mo para gumawa ng mga malalaswang video, mananagot ka sa batas. Pedophile ka? Oh, pedophile ka, hayop ka, pedophile ka, manyakis ka, Kibuloy. Mananagot ka talaga.
Mananagot ka talaga, pedophile ka? Ha? Pinapasok mo yung kalangitan ng bata, ayop ka? Mga bata, inaabuso mo? Lalabanan ka ni Abalos. Kalaban ng kriminal, si Abalos yan. Gawa, hindi salita. Kahit sa edad 263, tuloy ang pag-aalaga sa katawan. Disiplinado, porsigido, determinado. Ganito rin ang determinasyon naming lipulit ang mga drug lords, human traffickers, mga sindikato. Grabe, no? 63 na pala to, nakakapag-boxing pa. Ako, hiningal na ako. Galing niya, Abalos, no? Ako si Maricel. Thank you po. Ako si Maricel. At pa ng mga big-time na kriminal, hindi pwede magpabaya. Kaligtasan ng bayan ang nakataya. Walang atrasan. Laban kung laban. Hanggang wakas. Kalaban ng kriminal, si Abalos yan. Gawa, hindi salita. Tama yan, gawa, hindi salita, ha? Kaya natin, alam niyo po, kaya ko po sinusuportahan si Abalos, kawawa naman po, nasa hulihan siya ng alyansa. Hindi po kailangan nasa hulihan ng alyansa to. Ang dami pong resibo nito si Abalos. Tandaan nyo, anak ng Diyos, hindi niya kinatakutan, pinakulong niya. Sa kayo makakita nun? Number 1 yan, Abalos. Abalos sa Senado, Abalos number 1. Oh, di ba? Oh. Tulad mo, sa pamamahal din ako humuhugot ng lakas. Sa pagmamahal sa ating magulang, Oh. sa ating mga anak, Oh. sa aking misis. Dahil sa pagmamahal, dama ko ang hirap at takot ng mga biktima at inaapi. Kayong mga hindi kayang lumaban sa mga kriminal, ang labang ko ay proteksyon at hustisya para sa inyo. Oh, yung mga naapi, walang nakukuhang hustisya. Oh, Senator Abalos yan, giving yan. Biro mo, yung pinagtatanggol ni Bato, tsaka ni Turon si Kibuloy, hindi siya nagpapigil. Teka muna, Turon, huwag kang umano. Di ba? Pinapaliwanag ko lang. Sabi niya, binuksan po ang aking bitones. Habang minamasay ko po si Pastor, tumigas po ang batuta papuntang kalangitan. Diba? Nalala niyo yun? Yung react natin? Kalaban ng kriminal, si Abalos yan. Gawa, hindi salita. Gawa, hindi salita, kaya walang na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Wala tayong ibang susuportahan. Ihabol natin sa alyansa to. ABA-LOS, Abalos number 1. Yan po ang ating kailangan na maupo sa Senado. Ika nga nila sa salitang kanto, may bayag. Yan po si Abalos. Talagang may balls. May bayag. Matapang. Okay. Hindi natin kalimutan, Abalos, number 1. Tama yan, number 1. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago? Okay, dumako na tayo dito sa Impactita Gemonita uli, reminder ulito sa ating impeachment. Re-remind ko lang kayo, pasok. Davao City Mayor Sara Duterte challenges Senator Antonio Trillanes to prove his claims on alleged questionable bank accounts reportedly owned by the Dutertes. Eto na po, natatandaan nyo po, eto na po, makaraang 7 years ago, naghabong po si Sara Duterte ng patunayan daw po ang alleged bank account ni Sara Duterte at ni Digong. Hinamon niya po. Ang masaklap pa, sinagot ni Trillanes to, pero hindi naman po tinupad nila Sara na ipakita. 'Di ba? Hinarang-harang ni Panelo. Ang dami po nilang deny lang. Trillanes had earlier dared the Dutertes to prove him wrong.
Trillanes accused President Rodrigo Duterte's common-law wife and his 3 adult children of receiving a combined total deposit of 118.176 million pesos, allegedly from Davao-based businessman Samuel Uy. Ayan nga po yung sinabi ko sa inyo, tumatanggap ang pamilya Duterte, sila Pulong, sila Baste, miski si Hanilet ng 40 plus million pesos kay Samuel Uy. Napakasarap maging Duterte. Napakasarap po. May mga monthly ka sa mga drug lords. Ang sarap. Duterte says, quote, "Prove to everybody that piece of sheet paper of bank account." Sabi niya, prove to everybody that piece of sheet paper of bank account you are waving around is not fake, Pinocchio. O ngayon, sino ang Pinocchio ngayon? Sara Duterte de Muñita? Oh, dineposituan pa yan, dineposituan yan. Ibig sabihin, existing account. Tinanggap yung deposito. O ngayon, ba tayo yung pakita? Don't worry, makikita na namin yan. Waving around is not fake, Pinocchio. She adds Trillanes is hiding behind his immunity as senator. Sara Duterte says, quote, "You have the guts to say that our family are..." Ayan o. Tigas ng mukha mo magsabi pamilya ng mamamatay tao at magdanakaw kami. Pero nagtatago ka sa parliamentary immunity. Pakita mo bayag mo. Huwag mo itago yan sa Senado. Ayan po ang sabi ni Sara Duterte noon. Ngayon, sino na nagtatago? Sino na nagtatago? Sara! Sabihin mo kay Bato, pakita mo yung bayag mo sa Senado, Bato! Taka kayo! Sino na nagtatago ngayon? Sino na ang atras ang betlog? Si Bato de la Rosa. Ubus na ang betlog! Oh, dito na tayo! Pinag-uusapan na ng impeachment prosecution panel ang hatian sa 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At isa sa napagkasunduan ang pagpapasabina sa Senate Impeachment Court ng bank records ng Bise kapag gumulong na ang impeachment trial. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Practice, we will give Nagpupulong our ng resource impeachment persons prosecution panel ng Kamara na binubuo ng 11 kongresista. Isa sa mga napagkasunduan ang pagpapasabina sa Senate Impeachment Court ng bank records ni Vice President Sara Duterte. Oh, eto na tayo. After 7 years ago, mai-impeach ka na. Yung tinagatago-tago mo, malalaman na namin, mga Duterte! Sabi nga namin sa inyo, lahat may hangganan. Lahat may hangganan. Hindi lahat ng oras magtatago kayo. Ngayon, nabubulat-lat na ang kabauan at kabantutan ng mga Duterte na sobrang kadiri po talaga. Sa Article 4 ng Articles of Impeachment, inakusahan ng Bise ng pagkakaroon ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Tama, hindi niya dineklara yan. Nung nariak nga natin, may property si Sara na higit 5 na mga property sa Davao na tigda 2 ang swimming pool. Ganun po ka-arte si Sara. Ayaw niya na po sa isang bahay na isa lang ang swimming pool. Kailangan po 2 ang swimming pool niya. Isang hot and cold. Ganyan po si Sara Duterte. Lahat po itinatago at kinukubli nila. Pero ngayon po, hindi na matago-tago at nagpapaawa pa. Mukhang hihingan pa ng mga Gcash, hihingan pa ho ng pang-ambag para po kay Digong. Mukhang hindi buburautin pa nila ang mga OFW. Nakakadiri po talaga.
ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment, maski naman po sa mga regular court. Kasi ang impeachment po, ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Pinag-usapan din kung paano hahatiin sa impeachment prosecutors ang 7 articles of impeachment para depensahan sa impeachment trial. We will be dividing the articles of impeachment among us. Kaso hindi na to eh. Ang problema natin po, mukhang kukunin na po talaga eh. Ma'am Luistro, ang naririnig po namin, mukhang hindi na po talaga aabot ng impeachment. Dahil ang eroplano po, nandun na talaga eh. Nandun, ayaw umalis doon sa Terminal 3. Mukhang kukunin po talaga eh. Mukhang may kukunin talaga tong the ICC. Kasi po, imagine niyo imagine niyo, bago mag-September, kailangan yung mga gumanap sa EJK nandoon eh. Yun po ang imagine niyo. Kailangan yung mga gumanap sa EJK ay nandoon. Nandoon na yung pasimuno eh. Eh, sino yung kanang kamay? Oh, yung kanang kamay, alangan naman yung pasimuno. Ang tanungin, siyempre tatanungin din yung kanang kamay. Oh, kaya po maghintay-hintay lang po tayo. Huwag po tayong matulog. So we can focus dun sa ground na na-raise. I am more confident about the second article of impeachment. That is the confidential fund of the OVP and the DepEd. Wala pa ring napipiling lead prosecutor sa mga oras na ito. Marami na raw mga abogadong nagboboluntaryong tumulong sa impeachment prosecution panel. Kung kailan naman pwedeng idaos ang impeachment trial, nanindigan ng ilang impeachment prosecutors na pwede itong gawin kahit nakaresign. Ayan mo, ang importante po dito, ang main goal natin, makita po natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag po kayong kabahan. Huwag po kayong kabahan na hindi ma-impeach yan. Dahil pag nagsimula po ang impeachment, mabubulat-lat po ang bank records. Paano po nila idedepensa yan? Paano po nila? Kasi joint bank statements to. Ha? Kung sakasakaling umabot pa ng impeachment at na-delay ang ICC kasi tinatamad, medyo wala sa mood. Diba? Oh, walang tulugan. Walang tulugan, walang matutulog, letra yes. Oh, di ba? Ngayon, ang importante po dito, malaman natin yung bank records. Malaman natin kung magkano umabot sa sukdulan ng nakawan ng mga Duterte sa taong bayan. Yan po ang matagal nilang dinedepensahan. Yan po ang matagal nilang pinasisilungalingan. Umabot pa nga po tayo sa punto na kinampihan po ng ombudsman. Yun pa, puro ano yun parang flip-top Magkakatugma yun Galing ko talaga. Magkakatugma yun ombudsman, kasinungalingan. Iniiwasan. Ayok. Ang bank statement po na yan ay joint bank account. So makikita po natin ang pagdanakaw po ni Rodrigo Roa Duterte at pagdanakaw po ni Sara Duterte. Kaya po ayaw siguro explain ni Sara ay talagang inipon-ipon niya na po ang kanyang pera sa bank account para po ipag-ready po ang kanyang kagutuman. Isang patay gutom po si Sara sa nasabing pagiging presidente. Marami nagtatanong, bakit ba ganon? Isa ka po ba makakita, nagnanakaw ka lang na mayor, wala kang kaalam-alam, hala ka ng digo, kaya ka naging mayor ng Davao. Wala kang ginawa kundi magnakaw ka lang. Wala kang ginawa kundi ibulsa mo yung confidential funds ng Davao. Tapos naswertehan ka dahil nakabudol yung tatay mo, kinuha ka, Sara Duterte. Ngayon, nasa vice president ka na. Siyempre, lulubusin mo na yan. Lulubusin mo na maging presidente, nandiyan ka na eh. Diba? Oh.
Pero ang mali mo dito, nilubos mo rin yung pagnanakaw mo. Yun po ang naging masama dito. Nilubos mo yung pagnanakaw mo sa taong bayan. Doon ka nagkamali. Akala po ni Sara Duterte, kapag binigyan siya ng binigyan, ipagtatanggol siya ni BBM. Ipagtatanggol siya kagaya ng tatay niya. Nasasabihin na ng tatay niya, huwag niyo imbisigan niya, papatayin ko kayo lahat, COA. Papatayin ko kayo lahat, human rights. Pero hindi niya po ine-expect ang biglang buhos ng bagyo. Binagyo po siya ng COA. Binagyo po siya ng Kongreso. Binagyo po siya ng katotohanan. At ang katotohanan na yon, napalabas natin na siya po ay sobrang magnanakaw. Wala pong patawad to. Pati po mga estudyante, ninakawan. Yung po ang nakakasulasok dito eh. Yung po ang nakakasulasok dito na hindi natin masikmura. Na ang mga estudyante nagkakasya dalawang section sa isang classroom. Yung nireact po natin sa may Mindanao ba yun? Na pumapasok yung mga estudyante kahit yung gusali may mga lamat na ng lindol. Pumapasok yung estudyante kahit malnourished na, malnutrition. Dahil nga po, kinurakot ni Sara yung pera. Pumapasok yung mga estudyante na ang eskwelahan nila ay hindi safe dahil kinurakot po yung pera. Nagpatayo daw ng classroom pero walang pinatayo. Ginosting ang pusang ama na yan. Nagpatayo daw ng mga building, ng mga eskwelahan, ghosting din, pusang ama na yan. Kaya kailangan na po, ito na ang oras para malaman natin ang laman ng bangko. Ito na ang oras para malaman natin ang pera ng taong bayan na itinago. Ito na ang oras para tigilan na ang pagiging impakto demonyita ni Sara. Ilabas natin ang totoong Sara Duterte na ang kahulugan ay magnanakaw at korap. Maria Walton, maraming salamat po. Ayan po ayan po ang ating reaksyon ukol dito sa mga bank record na malapit na nating makita kay Inday Sara Impactita Demonyita Gastadora Tambalustay. Boss Nyolo, masaya ang pamilya ko kapag napapanood ka sa YouTube channel live stream mo. Dami mong napapasaya. Pagpalain kayo dyan ng Panginoon. Binabola mo pa ako ha. Wala na akong pera, hoy. At usapang pera po, usapang pera, binabati po pala natin ang nanalo po, eto na po, nakalimutan ko to ha. Binabati natin si Beverly Bacalso. Ayan, naisend na po natin ang 1,000 pesos. Hindi ko na kinapuitan kasi wala daw siyang pandate. Congratulations, Beverly Bacalso.
nanalo ka ng 1,000 pesos, week 1 winner. At sa mga sasali dyan, mag-send lang kayo sa email, nandiyan po, nakapin na kay Alex. Mag-send lang kayo sa page ng mga video nyo para makasali kayo at mapanalunan nyo po ang 3,000, 5,000 at 7,000 pesos. Congratulations po, Beverly Bacalso. And waiting na si Beverly. Magpakulot ka na, magpa-cuticle removal ka na, magpa-cutix ka na, i-rebond mo na yung mukha mo at mag-waiting ka na para sa grand final. Waiting na siya. Waiting, makipaghalikan ka muna sa jowa mo habang naghihintay. Gigisingin ka na lang namin. Okay? Angel Fernandez Resurrection, maraming salamat po. Kaya congratulations ulit. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas.